Hi mga viewers kong tunay. So ngayon nagbabalik tayo dito, no? Dahil meron ulit kaming tournament, no? So ito nga pala yung The Good Guys Tournament Season 2. So dito, kalaban ulit namin tong No Chance, no? Kasi nahulog kami sa lower bracket dahil natalo kami sa laban namin against Royal Alliance, no? So ang lalakas kasi nila eh. Tapos dito, ang makakalaban namin ulit ay itong No Chance, no? So, tinalo nila yung World Fish. Kaya, sila yung makakalaban namin ngayon, no? So, dito, last 7 seconds and mag-i-start na itong laban namin against No Chance. So, sana tumagos kami ulit, no? So, ito na. Start na ng battle day. So, dito, scout muna natin yung bases ng mga kalaban, no? Ito, base ng number 6, pwede tong gamitan ng Dragons and Dragon Riders, no? Tsaka medyo rush din tong mga depensa nito. So, kung aatakin ko to, sure to, 3 star to, no? So, check muna natin kung saan tayo dadaan. Ang Clan Castle para nasa labas, no? Pwede sneaky goblin to. So, makukuha natin kagad yung Clan Castle. Kaso, sobrang gitna yung monolith niya. Check natin tong base ng number 5. Ito, toxic base naman to. Itong base ng number 5. So, malaki chance dito. Nasasablay ka talaga, no? Pag di mo naubos ng maayos itong gitna. Kasi sobrang compact niya, no? Ang daming depensa dyan. Mayroon pang poison tower pala sa likod, no? Tapos isolated yung town hall sa gilid. So kapag naubos yung troops mo sa gitna, 1 star ka. At eto na nga, start na, no? Bumabanat na sila lahat. So yung format pala ng pag-attack nito sa first 50 minutes, sa isang minuto nun, 5 yung attack sa kalaban namin, no? Tapos kapag pumatak naman yung 45 minutes, kami naman yung babanat na 5. So dito, 20 seconds, 4 pa lang yung na-attack sa kalaban, no? So di ko lang alam, may minus 1 siguro yun. Kasi dito, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So dito, 4 lang yung bumanat. Dito panoorin natin si Admiral Stash, no? Binabanatan niya dito yung base ni Tanjiro. So gamit niya pala dito ay throwers. Buhay pa dito yung throwers niya. Patay na si Dragon Duke. Yun na, binuhay niya si Dragon Duke. Naka-overgrowth pa dito yung monolith tsaka yung super wizard tower, no? So makukuha niya na dito yung town hall. No, medyo naglalag tayo. Yan, prinish niya dito yung monolith. Kasi natanggal na yung overgrowth. Nilapagan niya ng totem. Pinoison niya dito yung defending queen, no? Kasi yung throwers niya medyo nagkaligaw-ligaw, nagkaiwalay-walay. Tapos yung healers niya, ang hinihil, isang thrower lang. Ito na, lumipat na. May isa pa siya ditong invisibility spell, no? So dito, tamang linis siya dito sa may taas, no? Meron pa siyang 35 seconds. So, kaya pa to, guys. Buhay pa yung warden niya. And mukhang makukuha pa tong super wizard tower dito. Kaso, walang sustain yung throwers na natitira dito kasama ni warden. So, nalapag niya dito yung mga archers niya. So, feeling ko dapat nag-inb siya dito. Ito na, nag-inb na. So, makukuha niya dito yung defending queen. Kaso, wala ng oras. At yun, naubusan ng oras dito si Admiral Stash. So, nice try lang, no? Ito, panoorin natin si Clasher. Binabanatan niya yung base dito ni Kisha. So, dito gamit niya ay throwers din, no? Yung town hall dito, may inbi pa. Mukhang delikado pa to, guys. So, yung queen niya dito, tamang linis lang ng mga kalat sa gilid, no? So, ito. Nag-goaling yung throwers. Nice one, no? Kaso, nag-inbi yung town hall. Ito na. Binalikan. Kuha. Nice one. Kuha na nila yung town hall doon. So, secured yung 2 star, no?
Kaso, kakapusin siya sa oras. So, sayang. So, dito, 5 attack nila. 3 yung sablay. So, kailangan lang natin lamangan yung ginawa nila, no? So, dito kami naman babanat. Ito na, 45 minutes. Banata natin tong base ng number 5, no? Na-attack na pala si Ezekiel. So, di muna tayo makakanood, guys, kasi Trojan to. Sabay-sabay kaming 5. So, dito, naglag yung wifi. Wait. Huwag sana tayo ma-DC, no? Kasi sayang naman pag na-DC pa tayo. Ito na. Buti bumalik. So, unahan natin dito na ang Baby Dragon. Tapos lapag natin si Dragon Duke. Yan. So, kailangan pumasok si Dragon Duke, no? Kailangan niyang kunin yung mga depensa dyan sa gitna. So, kailangan lang natin bantayan si Dragon Duke gamit yung Inbi, no? Double cycle natin at baka mamatay yung Spirit Box. So, sana makuha niya si Monolith. Yun lang. Bumaba siya. Pero sige, okay na rin naman yung nakuha niyang value. So, dito tayo maglapag ng Super Bowlers. Kailangan umabot yung Super Bowlers natin sa gitna, no? Kasi pag di sila umabot, high risk, high reward to kasi nasa likod yung Town Hall, no? Kaso, sobrang delikado nga lang din na itong ginagawa natin. Ayun, nabawasan pa tayo ng isang Super Bowler doon, no? Totem muna tayo dito at medyo masakit yung mga depensa. Kaso, di pa rin basag yung wall. Nako, lalabas ata yung mga Super Bowlers ko dito, guys. Yun yun, lumabas na nga. Wait. Patay tayo dito. Hindi maganda tong nangyayari, Overgrowth muna natin tong likod. Ayan, pop tayo ng Warden Ability Rage natin. So, yun, no? Lumiko. Yung Super Bowlers, palabas. Yun lang. Tatanggal na yung overgrowth dito. Masakit pa tong natitirang compartment dito. Sino yung pangukuha natin sa Town Hall? Nako po. So, dito, press muna natin to, no? Buhay natin si Dragon Duke. Nako, naubos na yung Super Bowlers ko. Namatay na rin yung King and Queen. Namatay na rin si Dragon Duke. Yun lang. So, guys, sayang, no? Sablay yung banat natin dito. So, number 5. So, that pala number 6 na lang inattack natin. Sayang. And battle na natin yan. Sayang oras. So, yun lang. Sablay yung banat natin dun, no? That pala sa Town Hall na tayo dumaan dun, guys. Piso tuloy yung attack natin. Mali diskarte natin dun, no? So, dito, sumablay pala si Ezekiel. So, nice try lang, no? So, check natin yung mga banat ng mga kasama natin, no? So, parang ayoko na mag-Super Bowlers, guys. Pang air attack lang ata talaga tayo. So, dito, piso ako, 2 star si Ezekiel, 2 star si Celo, naka 3 star si Death Templar, no? So, nice one. Ito si PF Michael, kinapos din. So, sayang, no? At yun, lamang dito yung kalaban namin. Ng 2 star, lamang din sila ng 4% sa destruction, no? So, kailangan namin humabol. So, ito na, nabanat na si ITC Bobs, no? Gamit niya ay Dragon Duke Charge with Skybreed. So, sino yung isang nabanat dito? Si Ice Crew. So, good luck dito sa dalawang player ng No Chance, no? So, ang dami ko pala ditong chinachat. Sorry, guys. So, medyo malungkot kasi tayo dyan. Nakakuha tayo ng piso. So, ito na, high risk, high reward. Pero high blood. High blood yung nakuha natin. Yun lang. So, dito, panoorin na natin tong dalawa, no? Panoorin natin si CCITC Bobs. So, dito, nag-Dragon Duke Charge siya. Di niya nakuha yung Town Hall. Sa baba siya naglapag ng Throwers, no? Throwers pala gamit niya, di pala Skybreed. So, Dragon Duke Charge with Throwers. So, ngayon ko lang makikita tong attack na to, no? Kasi kadalasan,
Super Bowlers yung gamit kapag nagda-Dragon Duke charge. So sige, panoorin natin tong banat ni CCITC Bobs. So dito yung King and Queen, nilapag niya sa baba pang counter funnel. Yung Warden niya mamamatay, binanatan ng X-Bow, no? So yung nag-iisa niyang revive kay Warden niya na ginamit, kaso binanatan ulit ng Monolith. Buti na lang naglapag siya ng totem, no? Kasi mabibigyan talaga yung Warden niya. So benta dito yung healers ni CCITC Bobs, no? Pumunta doon sa dalawang throwers sa gitna, iniwan yung marami dito sa gilid. So di niya rin kasi masyadong na-funnel ng maayos, no? Kaya lumiko yung ibang throwers niya. So dito mukhang delikado pa yung Town Hall, pero meron siyang dalawang Ice Golem para ma-freeze itong Town Hall compartment, no? Ito na, na-freeze na nga. So dito kuha niya na yung Town Hall. At least secured niya yung 2 stars dito, no? Hindi kagaya natin. High risk high reward tayo kaso piso. Yun lang. So sayang. Kung siguro sa Town Hall side tayo dumaan ton, makukuha natin yung Monolith agad eh. So may chance pa sana, wala, no? Dot pala sa Town Hall tayo dumaan. Mali. So bawi na lang tayo sa next naming laban kung meron pa. Kung mananalo kami dito. So sana manalo kami dito, no? So sablay dito yung attack ni CCITC Bobs, no? Panoorin naman natin to si Ice Crew. So ito, nako, mukhang piso din to ah. Ginagaya mo ako ah. Ito nag-i-inbi na yung Town Hall dito, no? So nabanatan pa dito si Dragon Duke. Yun lang, natulak-tulak ng lagger. Malapit ka na sa Town Hall eh, tinulak ka pa. So ito na, 3x4 niya na, no? Kaso wala talaga, di talaga makalapit yung ano niya, Dragon Duke niya. Kasi ito din, yung mga throwers niya pinagtutulak. Yun lang. Piso, so may piso rin tong kalaban, no? So okay lang pala na nakapiso ako kasi nakapiso rin sila. So dito, kailangan namin ng dalawang 3 star para kahit papano lumamang kami, no? So ito na, nabanat na si Carnation, panoorin natin. Gamit niya dito ay throwers, no? Tapos iniisang na-attack si DZL. So dito tayo sa TH18 kasi mas masaya manood sa TH18. So dito, ito na, naglapag siya dito ng Furnace, dalawa, tsaka si Warden, no? Si Dragon Duke, naka-Stun Blaster and Electrofangs. So dito, tamang Warden Duke lang siya. Sa may tunnel side na siya dumaan, no? So secured to, 2 star matic. So kailangan lang maging malusog yung throwers niya hanggang dulo. So dito, troop launcher yung ginamit niyang siege machine, no? Dito, tamang totem lang siya. So wala siya ditong Eternal Tome para protektahan tong mga throwers niya, no? Kasi mas maganda yung life gem. Solid yung mabibigay na sustain ng life gem. So dito yung Dragon Duke niya umangat, overgrowth siya dito sa may compartment sa taas, no? So dito bandang gitna pala si Revenge Tower. So mukhang medyo makakakulit tong Revenge Tower, no? Tapos nasa dulo pa si Lava Launcher, no? So mukhang medyo masakit ang sasalubungin ng throwers niya dito. So nilapag niya na rin dito si RC, no, na naka-Rocket Spear and Electro Boots. Meron pa siya dito ang dalawang revive at isang totem. Nilapag na yung isang totem sa gitna, binuhay si Dragon Duke kaso binatuan ng poison na slow, nakakain ng isang Seeking Air Mine at binanata ng Revenge Tower. Yun lang, busog na busog si Dragon Duke dun. Ito na, may isa pa pala siyang totem, no, nilapag niya na rin. So dito, si Warden binanatan ng Revenge Tower, di nakagalaw. Binuhay niya dito si Dragon Duke, pop siya ng Queen ability, no? So dito, mukhang kakapusin at sobrang sakit nung natirang depensa sa likod, no? So nice try lang para kay DZL. So nakakuha siya dito ng 78% 2 star. Nice one. So dito, yung isang na-attack kay si Carnation. So si Carnation dito, gamit niya rin ay throwers, no? Ito makaka 3 star si Carnation, nice one. So dahil dyan, tabla na.
Tabla na yung score, no? All 15. Pero lamang sila sa destruction, no? So, dito next attacker, si Tropa. Binabanatan yung base natin. So, good luck dito kay Tropa. Gamit niya ay Dragon Book Charge with Skybreed. So, that pala, ito na lang ginamit kong attack din, no? May chance pa sana. Nag-super bowlers ka pa kasi. Piso ka tuloy. So, dito, Dragon Duke. Sana makuha ni Dragon Duke daw hanggang Monolith. Kaso, tinulak. Yun lang, tinulak siya ng Air Sweeper. At, naku, binanatan ni Dragon Duke yung defending Duke. Dapat yung Fire Splitter na lang. Pero masasabugan niya naman yan. Yun, nakuha niya na. Damay si Dragon Duke sa pagsabog. So, dito na siya naglapag ng dragons, no? Sa may bandang upper right side. So, dito, sama-sama na lahat yan. Pati si Minion Prince and si Grand Warden. So, naglapag muna siya dito ng totem para i-distract yung Monolith. So, naka-Dark Crown pala itong kanyang Minion Prince. So, ito na, nagkap na siya dito ng ability ni Minion Prince, no? Medyo masakit tong gitnang compartment, no? Kasi, double multi to, sabay naka-rage. Ito na, nag-rage, sabay in-overgrowth niya. So, nice one. So, dahil doon, mawawalan ng silbi yung compartment sa gitna. So, dito may natitira pang Tesla sa dulo. Sayang. Hindi na time fail, no? So, dito, ito na yung, binuha niya na yung Dragon Duke niya. Tapos, si Minion Prince na yung bahalang kumuha sa Town Hall. So, dito, nakaharap pa siya sa Air Sweeper, pero dinistract niya muna yung multi-gear. So, tinutulak-tulak siya dito ng Air Sweeper, pero andyan naman si Royal Champion para alinisin yung mga depensa dito, no? So, dito, may isa pa siyang revive spell. Grabe, saswag pa ata. So, nice attack dito para kay Tropa, no? O overkill yung base natin dun. So, dito, parang kulang yung bumanat sa kanila dun. Dapat dalawa yun, ah. So, ito si Joshua na-attack na si Joshua, no? Panakarin natin. Kasabay niya si Kisha, no? So, good luck sa kanilang dalawa. Dito si Joshua, gamit niya ay throwers. Medyo naglalag yung wifi natin, guys, no? Naulan kasi dito sa amin nung nakaraan, eh. So, ito na. Pop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Si Warden, tamang funnel lang dito sa taas. So, ito na. Nilapag niya na lahat ng throwers dito, no? So, dire-diretso na lang itong throwers niya papasok sa Town Hall. Sinama niya na rin dito si Queen and yung Troop Launcher, no? Para magbasag ng wall. So, dito naglabag muna siya ng totem para i-distract yung logger. Kaso, yung Inferno, no? Tumututok sa healers niya. Buti na freeze nung Ice Golem. May lumipad na thrower. So, dito kuha niya na tong Town Hall. Nice one. So, medyo masakit yung gitna, no? Kasi naka-rage compartment. Tapos, double multi. Doon pa si Monolith. Kaya, ayun. In-overgrowth niya muna. So, dito si RC, yung pakukuhain niya sa Fire Splitter, no? So, benta dito. Yung healers. Iniwan yung Warden niya, no? Napagamit tuloy siya ng isang totem. Ayun, no? Di inihil yung Warden. Namatay na naman. So, sayang. Magkakatabi na nga. Hindi niya pa ginamot. So, yung dalawang revive niya doon, nasayang kay Warden, no? So, mukhang kakapusin dito si Joshua. Nice try lang. So, dito, nabanat na si Kisha. Panoorin natin. Gamit dito ni Kisha ay throwers din ata to. Ayun nga, throwers nga. So, dito may isa pa siyang revive and isang totem. So, naka-overgrowth pa dito yung Monolith sa gitna, no? Kaya hindi masyadong masasaktan tong mga throwers niya. So, dito, mukhang bibigyan si Dragon Duke. Pero, binubuhay pa ng Fireheart, no? Ayun, nabigyan na. So, dito, 1 minute. May Monolith pa sa gitna. So, madami pa siya dito ng throwers, no? May dalawa pa siyang Yeti. Binuhay niya na pala si Dragon Duke. So, dito, ito na. Papasukin na nila si Monolith. So, lalapag na lang dito yung totem. 3-star na to. So, grabe, dami nanonood. 11. Buti walang nanonood sa akin kanina pala. Na-attack lahat.
So ito, nice hit para kay Kisha, no? 3 star. So dito, panoorin natin si Game Over. Binabanatan niya dito yung base ni Ezekiel. So ito, Earthquake, Rocket Backpack, Giant Arrow, kuha yung Clan Castle doon, tsaka Revenge Tower. So grabe, ganda naman ng value nun. Dalawang major defense kagad yung nakuha niya dito. So gamit niya dito ay Super Dragons na may kasamang Mass Totem. So dito, makukuha niya na yung Town Hall dahil ang dami niyang troops na papunta sa Town Hall, no? So, nakalaba launcher pala tong base ni Ezekiel, kaya siya nag-air attack. So dito, may poison pa. Ito na, in-overgrowth niya muna. So dito, yung warden niya sumama sa taas. Pop siya dito ng warden ability to protect yung kanyang troops. So dito, kaya pa na itong dumiretso hanggang monolith itong mga troops niya sa taas, no? So ito, naglabag muna siya ng totem para i-distract yung Super Wizard Tower tsaka yung monolith. So kuha na dito yung monolith. Nice one. Kaso nakaharap pa dito yung Fire Spitter, no? Doon sa mga dragons niya sa taas. Tapos mayroon pang Poison Spell Tower na handang maghagis. So mukhang wala na siya ditong spell support, no? So lang ibig sabihin nun, makakadepensa yung base dito ni Ezekiel. Nice one. So ito na, sinusunog na ng Inferno Tower yung mga natitira niyang troops, no? So nung nakaraan, ganitong approach din yung ginamit niya sa base ni Ezekiel and na 3 star niya. Kaya siguro tinry niya ulit. Kaso hindi nga lang pumabor sa kanya yung panahon ngayon, no? So nice try lang para kay Game Over, no? Yun na nga, in-end battle na. 79% 2 star. Nice hit para kay Game Over, no? And nice depth din para kay Ezekiel. So dito, last banats para sa amin, si Tanjiro. So mukhang di bumanat dito yung isa nung kalaban, no? Sayang naman. So gamit niya dito ay Dragon Duke Charge with Mass Throwers. So dito, tamang Dragon Duke Charge lang siya sa may bandang baba. Hindi niya muna si King dahil favorite yun ni Dragon Duke, no? So matatagalan si Dragon Duke pag binanatan niya si defending King. So dito, makukuha niya na yung Revenge Tower. Nice one. Lumabas na dito yung bantay na Ice Golem, no? Nice, hinabol ni Dragon Duke. So kaso pag envy niya, lumabas si Dragon Duke. Yun lang, tinulak-tulak na si Dragon Duke dito ng mga Air Sweeper, no? Kaso gumit na palalo si Dragon Duke, no? Pasaway. Katabi mo na yung monolith, hindi mo pa kinuha. Yun lang. Kinuha dito ni Dragon Duke yung Inferno Tower. So mas gusto niya pala yung Inferno Tower kaysa kay monolith. Kakaiba ka talaga, Dragon Duke. So dito, kailangan namin ng 2 star, no guys, para manalo. Kaso sa likod bumanat si Boss Tanjiro, no? High risk high reward talaga ang gusto ng team na to. So parehas kami. So eto na, galing siya sa likod. Yung King and Queen niya dito sa may bandang upper right side, sila yung nagfa-funnel. So medyo masakit pa tong Town Hall compartment, no? May Lagger, may dalawang Inferno, may dalawang X-Bow, tapos may Speeder. Tapos naka-rage yun. So eto na, dire-diretso na yung mga throwers niya. So sana pumasok sa Town Hall, no? Ayun na, papasok na. So sana wag muna matanggal yung overgrowth para dumiretso lahat sa Town Hall yung troops niya. Ito na, 2 star secured. Nice one. So kahit anong gawin ng kalaban, kahit maka 3 star pa siguro yung last hit nila, no? Panalo na kami dito. Kahit yung score maging 23-20, guys, may -2 sila kasi yung isa mali yung oras ng attack, tapos yung isa naman hindi umattack sa time niya. Kaso mukhang hindi na ata makaka-attack yung isa nilang member, no? So sayang naman para dito sa Game Over. Sa no chance. Sayang naman para sa no chance, no? Hindi sila nakabanat. So ito na nga, last 30 seconds. And kung makikita nyo, may isang attack pa sila, no? And yung score 20-20.
So kung makaka 3 star yon, dahil may -2 sila, yung magiging final score 22-23, pero dahil may -2 sila, magiging 22-21 yung score. So dahil dyan, kami yung magpo-proceed sa next round, no? And ito na yung last laban para sa no chance, no? So nice try lang para sa kanila. So ang lalakas nyo pa rin, guys, and binigay nyo pa rin yung best nyo. Respeto para sa inyo. So dito, next naming kalaban ay yung Hunters All-Stars, no? So galing din ng upper bracket tong kalaban namin. So ito nga pala yung bracket, guys. So ito, kalaban namin yung Hunters All-Star, and pag nanalo kami, possible makalaban namin ulit yung Royal Alliance or makakalaban namin yung Kabalin. So yun lang, guys, kita-kits sa next naming laban.